ang pinakamalaking contractor na nasa Kongreso ngayon. Alam naman naming lahat na yung talagang big fish sa mga DPWH projects sa Batangas ay si Congressman Edwin Garjola. Kaya sana isama na sa mga investigasyon tungkol sa mga DPWH projects si Congressman Edwin Garjola. At sana ay nagtataguyod sa mga construction worker, dawit ngayon sa questionabling government infrastructure projects. Ginawa ang party list system para magkaroon ng boses ang mga marginalized and underrepresented sectors sa Kongreso. Pero tila hindi na bago na mula sa hanay ng malalaking negosyante, political families at mismong government contractors ang nauupo sa pwesto. Isa na riyan ng bilyonaryo na si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola na tila nakatira sa isang malapalasyong mansyon sa kanyang hometown sa Batangas. Kilalang baluarte ng mga Guardiola ang munisipalidad ng Mataas na Kahoy. Kasalukuyang nakaupo bilang alkalde si Ellery Guardiola Silva. Vice-alkalde naman ng kanyang kapatid na si Errol Guardiola. Personal na pinuntahan ng Billionaire News Channel ang Mataas na Kahoy. Ayon sa mga residente, matatagpuan ang Guardiola compound sa Barangay Kalingatan at inuukupa ang 1 kilometrong kahabaan nito sa magkabilang kalsada. Sa likod naman nito, matatagpuan ang CWS Party List and MKBM Basketball Court Hangar, kung saan madalas idinaraos ang mga medical mission at iba pang programa ng grupo. Sinuri namin ang nasabing compound sa Google Earth at tumambad ang tila ekta-ektaryang lupain sa magkabilang kalsada ng Barangay Kalingatan na konektado sa mga gate ng itinuturong Guardiola property. Lumitaw rin dito ang ilang litrato noong 2018 kung saan tila may sariling golf course sa loob ng compound. Kitang-kita rin ang tila ilang daang metrong kalsada sa loob na kumukonekta mula sa main property patungo sa CWS Basketball Court na may sariling helipad sa likuran nito. Mas maliit naman kumpara rito ang property sa kabilang kalsada ng Barangay Kalingatan na itinuturong pagmamay-ari din ng mga Guardiola, kung saan makikita ang ilang tila mga residential building. Kilalang kontratista at businessman si Guardiola bago pa man ito maupo sa Kongreso. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang kumpanya niyang JSG Construction ang nakakuha ng pinakamalaking DPWH contracts mula 2000 hanggang 2008. Nakakuha ito ng 5.7 billion pesos worth of DPWH contracts. Bukod pa riyan ang 2.3 billion pesos na mga kontratang nasungkit ng E. Guardiola Construction na pagmamay-ari naman ng kanyang kapatid. Hindi na rin siya bago sa mga kontrobersya. Noong 2012, kinasuhan ng BAR si Guardiola at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development Corporation dahil sa pagbili ng undeclared luxury vehicles. Nadawit din ng JSG sa isinagawang House of Representatives inquiry noong 2014. Nang matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Mayroon daw kasi mga unaccounted fund disbursements na kabilang na ang 100 million pesos worth na kalsadang hawak ng JSG noong 2008 kahit na hindi naman ito natapos. Nabunyag din dito na nabibigyan ng AAA contracts ang kumpanya ni Guardiola kahit na classified as B lamang ang lisensya nito sa PCAB. Sa kabila ng mga kinasangkotang kontrobersya, tumakbo at nanalong party list representative ng mga construction workers si Guardiola noong 2022. Una na ring inuulat ng Billionaire News Channel na mula nang maupo bilang kongresista si Guardiola noong 2022, nakakubra ng mahigit 1.2 billion pesos sa mga kumpanyang konektado sa kanya sa loob mismo ng 3rd at 4th Engineering Districts ng Batangas, kung saan ang malalaking bulto ay makikita sa Mataas na Kahoy. Depensa ni Guardiola, wala na siyang financial interest sa mga kumpanyang Newington Builders na nakapangalan sa kanyang sister-in-law na si Elaine Guardiola, Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niyang si Vice Mayor Errol, at ang S.Ang Construction and General Trading kung saan ang anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera ang nakalistang managing officer. Kamakailan lang, nabisto mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang 400 million peso ghost flood control project sa Bulacan na funded umano ng CWS Party List at ni then Baliwag Mayor Ferdinand Estrella. Natuklasan ng aming team na tila marami pang kontrata na nahawakan ng mga Guardiola-owned company, either ghost or naiiwang nakatiwangwang matapos mag-expire ang kontrata.